Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is August 21, Friday. Holiday po sa buong sanlibutan. Dahil po ay Ninoy Aquino Day as we remember the late Ninoy Aquino. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Friday na po. Second to the last Friday of the month. Napakabilis po ng oras at kapag dating ng September, Burr months na. Siyempre po, patuloy pa rin po nating pinag-uusapan araw-araw ang mga, siyempre po, health matters. At mamaya po sa ating programa is travel. Sana po gumanda na po ang panahon. Ngayon po nakikita po natin si Mr. Sun. Sana po magtuloy-tuloy na at maging maayos ang ating panahon. Pero balita ko, break lang daw to eh. Sana naman po hindi na po magdulot ng mga malalakas na ulan. Question of the day, ano po ang inyong dream destination or saan? Saan po ang inyong dream destination? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradyo. Dream destination. Napuntahan mo na bang iyong dream destination? What's my dream destination? Gosh, marami. Pero alam mo, isa sa mga gusto kong puntahan dahil sabi, ang ganda-ganda raw na mala Boracay, na sobrang linis, na sobrang crystal clear yung tubig. Tawi-Tawi. I heard napakaganda ng Tawi-Tawi. Nakapanood na ako ng ilang vlogs. Na nagpunta travel talaga vlogs sila doon, di ba? Sa Tawi-Tawi. Tapos merong, alam mo yung mga, tama ba? Doon ba sa Tawi-Tawi yun? Yung mga kubo na tinatayo sa gitna ng dagat. Katulad rin sa iba, ginagawa rin naman sa Cavite, ginagawa yung partner. Mga kawayan yung mga pantayo Sa Palawan, di ba? Sa meron Palawan, din. meron ganyan. Tsaka sa iba't ibang resorts actually. Pero Yes. yun kasi, hindi pa siya commercial. Kumbaga, ano pa lang siya, Virgin Beach. Hindi pa siya ganun. Siya yung Boracay noong matagal na, noong unang panahon. So, can you imagine? Talagang napakaganda raw. So, paano nga ba pumunta sa Tawi-Tawi? Di ba? Oo nga Dapat may mag-explain sa atin Meron akong pinapanood na vlogger Meron akong kilala na talagang sobrang kung pwede siya na lang ang San siya na ang endorser ng Tawi-Tawi. Dahil lagi niyang kinikwento sa akin na napakaganda, may pictures, ganito, ganyan. Sino? Si Aljo Bendijo. Ay sir, Kuya Manong Aljo. Oo. Lagi niyang pinopromote. Yes. Taga Mindanao siya Oo, pero yung Tawi-Tawi in particular, sabi niya napakaganda. Pagtingin ko, partner, para akong nasa, yung mamahalin, para ka nasa Amanpulo Premium. Premium. Hindi pa ako nakakapunta sa Amanpulo, pero yung itsura, partner. Di ba? Yung ganun ba? Speaking of Tawi-Tawi, kasi research ko yung vlogger na pinapanood ko, si Sef TV. Shoutout kay Sef TV. Mahusay itong si travel vlogger to si Sef TV. Sa kanya ko na-discover yung mga iba't ibang klaseng mga hidden islands, especially sa south ng Pilipinas. Mahilig siya magpunta ng mga Mindanao. Meron din siya mga, kumbaga, storyteller din itong si Sef Kaya sa kanya ko na-discover yung ganda ng Tawi-Tawi. Pero kung ikaw Tawi-Tawi, most southern part ng Pilipinas. Ako naman, pwede naman sa most, kumbaga, sa northern. Which is? Probinsya ni Kasamang Jack. Napakaganda. Probinsya ni Kasamang Jack. Walang iba kundi ang Batanes. drum roll na mahirap rin puntahan. Oo nga. Batanes. Kailangan talaga, maghirap ka bago ka makarating sa iyong dream destination. Batanes. Marami sa mga dream destinations natin ay hindi ganong kadaling puntahan. Oo nga
Oo nga. Mag-date kayo ni Mishi dyan. Alam mo, May sobrang flight naman ganda. dyan ng ating flag carrier. Meron. Oo, pero pagka humangin lang at wag ngayon. Parang Wag ngayon. Hindi, yun nga din eh. Yun din ang isa sa mga Wag bumagyo. challenges kasi depende Diba? rin sa panahon. Kasi kung di ako Yes. nagkakamali, kasamang Jack. Jack enjoy dyan sa Straya. Oo Nasa nga, Straya. panay ang post ng mga unboxing ni Oo Jack nga Batallones. Uy, i-follow niyo siya. Nakakatuwa lang. Para sa akin, it's a break. Dahil sa mga nakaka-stress na balita, partner, pag pinapanood ko yung unboxing ni Jack Batallones, natutuwa ako. Para akong bata. Si Jack, mahilig yan sa Sa pop toys. culture. Yes, Oo. pop culture sa toys, sa sapatos. Kasundo ko yan si Jack Kayong pagdating sa dalawa sapatos. magsama kayo sa At sa sapatos. sports. Oo. Pero yun nga, kasi Oo. kung di ako nagkakamali sa Batanes, hindi rin kaya yung mga big commercial aircraft. Yes. Oo. Yung runway niya kasi maliit. Kaya yung mga mas maliliit na mga eroplano, yung mga pwede lang na mag-landing sa Batanes. Kaya ganun din, 'di ba, kapag mahangin diyan, surrounded by water. So kapag masama po ang panahon, hindi po talaga nire-rekomenda na lumipad in and out of Batanes. Yes. So Oo. there are times na i-risk mo na baka ma-cancel yung flight mo. Mm. Yun yung parang gamble sa Batanes, lalo na kung masama ang panahon. Pero of course, pag maganda like summer and Yes. tapos na yung habagat season siguro, Oo. napakaganda pumunta dyan. At imagine kung ikaw lang nandyan, yung wala kayong masyado marami. Oo nga. Naalala ko, talagang kamukha ng Batanes, partner, ang Scotland. Oh. Ang Scottish Highlands. Isa yun sa paborito kong destinations rin. Sa Edinburgh? Sa Edinburgh. Edinburgh. Pero malapit doon, magbabus ka, may bus ride to go to the Scottish Highlands. Ayan. Na hindi mo na kailangan pupunta ng Scottish Highlands Ayan. dahil meron po tayong Batanes. Oo. Na ang isa sa mga magandang lugar where you can stay is kung saan rin kami nagstay noon pa, matagal na to, partner. Hindi na ako nakabalik eh. Yun lang. Sa Fundacion Pasita. At alam mo ba, ang Si Pasita kumbaga, Abad, our artist. alam mo Our ba ang national staple artist na nga ba siya? staple Not food sure. sa Ayun, food. Edinburgh? The Sa national Edinburgh. dish or sa Scotland? Kala ko naman Batanes. Alam mo ang ba? ina. Hindi, Ay, kasi naku, sabi mo eh. Ayoko ng atay. Hindi. It's called haggis. Which is atay. Made from sheep's heart, Yeah, liver, see? and lungs. So I will Haggis. never eat haggis kasi ayoko ng atay. Ah, So di ba yung mga isaw na mga atay sa UP? Oo. So hindi ako kumakain ng haggis Oo. or ng ang social Wow. ng ano yung tusok-tusok na may atay. kaalaman lang naman yan eh. Na isaw. Yung isaw. Betamax? Hindi. Yeah, ayoko Tama ng ba, mga yun. Betamax? Ako yung Tama ba? Ako may ayaw ng mga Betamax. Ano ulit, Oo. Camille? Ano yung kumbaga Fishball turo-turo? lang. Hindi, yung atay, yung talagang Ayun, kulay yun square. Nga, yun nga. Basta yung Betamax. mga isaw. Oo, tama, Oo. Betamax. Kumakain ka nun? Doon ako sa isaw ng manok. Sa isaw ng manok Oo. na may atay At din. isol. Ha? Di, wala. Oo. Wala. Kasi alam mo, yung ako, di ba, ayoko ng mga atay. Yung sister ko, kinakain niya yung, kunyari, yung puso ng manok, yung mga Oo. ganon. Kasi, hindi ko alam, kinakain talaga yun sa iba eh. Yung isol, alam niyo yung isol? Masarap din yun. Na street Ano yun? food. Puwet na ng manok. Oo, Ayun, isol. ayoko dahil sa isip ko, alam ko kung ano siya. Hindi, masarap yun. Pero yung ibang, like kunyari may part ng manok na kakainin tayo, iniiwasan ko yung yun. Tama. Yung sinasabi mo. Mga, hindi, ano naman siya eh. Fact Pero I'm naman sure siya eh. malinis Oo. siya and everything. Isaw ng It's just baboy. yung psychological. Tama naman. Oo. Oo. Pero sabi ko sa yung kapatid ko, lahat kakainin niya. Tama. Kakainin niya yung puso, yung Oo. sabi mo. Oo. Hindi ko masabi tuloy. Yung Betamax, kakainin nila. Oo. At saka yung sa balot, for Oo. example, hindi ko kakainin yung sisiw. Ayan. Kasi, maliban na lamang kung yung sa Ilocos na balot na sobrang liit na hindi mo na siya halata. Yun pero yung sisiw, Okay, ayaw kasi mo ba ano yun, yun eh, partner? parang, tama ka na, I agree with you kasi kumbaga pwedeng mabuhay yun eh. At saka Oo. yung kasi parang kapareho lang siya nung atay, puso, Oo. Betamax sa akin. Pero yeah. Pwede nating gutumin ang ating mga kaserbisyo. Share mo na rin ang iyong favorite street food. Aba kung ikaw Why not? nag-isang Oo. international, nag-isang local tayo. Naghagis ka dyan. Nag-Scotland Naghagis ka ng hagis. Nag-Scotland ka. Ako naman, Oh. dream destination. Ay, syempre, New York.
New Eh, York. di pa galing ka lang doon? Hindi ako galing. Pabalik-balik ka. Hindi Di ba hindi, nag-New hindi. York Marathon ka? Hindi pa. Magsi-Chicago tayo this year. Chicago. Pero Wow, kumbaga Lord. for me Hindi ka that's ba nakapunta ka na? once. Once, Pero oh. bitin eh. For Yung me, anak the mo best nandun city. na, hindi ka kasama. Nakita Hindi ako ko post sinama. Kasama yung lola. Oo, yes. Oo, ikaw hindi kasama eh. Nagbakasyon sila. Nandito ka Kalagitnaan ng NBA Finals yan. New York Andun Knicks. sila. Kalagitnaan. At imagine wala ka. Wala ako. Sana ikaw Nandito yun. ako. Andito ka, nagtrabaho Nandito ka. ako nagtatrabaho. Oo. Ayan. Well, Kasi Ate Nins, kasi ang Kaya mo guest sinabi. Sinong guest? ang guest Ano? kasi natin mamaya, no, kasi po sa usapang travel, kasi meron tayong kumbaga kakaibang klaseng theme ng travel. Ano? Kasi kilala bilang CEO in Pajamas. Makakausap po natin siya. Siya po ang taga Star Legends Adventures Travel and Tours. Baka mabigyan Uy. din tayo ng travel tips. Uy, alam mo talaga, tamang-tama, naghahanap ako ng travel tips for next year or several months from now kasi mas mura nga pag pinaplano mo. Pero ba't siya nakapajama? Oo nga tanungin nga natin. Nakapajama talaga siya. So, Tingnan ibig sabihin natin. work from home para ang Pwede. sarap ng Oo buhay. daw, I oo wish. daw. Nakapajama so, pwede bang talaga isang siya. araw nakapajama rin kami ni Migs dito? Pwede, Parang no? DCMM Pajama Day. Malamig naman dito sa studio di ba? Diba? Hindi makita sa camera. Pwede. Si Oo. Alvin at Doris nagko-costume minsan Oo nga At saka minsan may mga pajama party Correct. Bakit hindi? Magpajama ka party. Hindi, maganda nga rin pagdating sa travel. Abot kaya po siya. Importante is experiential, di ba? Yes. So kahit kumbaga fresh graduate, nagtatrabaho, kung meron tayong mga pangarap, imposibleng hindi natin maabot yan. Yes, oo. Tsaka yung travel, para sa akin talaga kung po pwede, unahin natin yung Pilipinas, yung ating bansa dahil napakaganda nga po. At hingi tayo ng tips dahil marami, pag nagre-research ako, napakamahal mag-travel sa Philippines. So it's tawi-tawi for you, yes. Batanes But for me. Talagang end-to-end, End-to-end. partner. Oo, di ba? Oo, ayan. Okay. At mamaya din po makausap po natin syempre po sa ating Dr. Serbisyo at tungkol po sa karaniwang usapin na high blood at atake sa puso. Makausap po natin ang ating interventional cardiologist. Ay, yes. And speaking of mga sakit sa puso, I'm sure marami ho kayong gustong itanong. Itanong nyo na kung meron kayong nararamdamang kakaiba. Kumbaga, baka yung iba dyan parang feeling nila irregular heartbeat or baka feeling nila kailangan nilang maaatake na sila sa puso, sumasakit yung batok. Ano ba yung totoo? Mag-Viber po kayo 0919-278-3000. Alright. May idagdag lang ako, partner, Yes, bukod yes. sa Tawi-Tawi. Nakikita ko rin sa ads minsan, San Vicente, Palawan, na hindi masyadong napupuntahan Pupuntahan. rin. Pero napakaganda, marami ng resorts. Tama. Yan. Okay, so sana po mas ma-discover natin ang Pilipinas. Okay, so ngayon po tayo kasi nga po dahil epekto nga po ng masamang Biyernes, panahon Okay. ng habagat. Yes, what every happened? Friday kasi Ate Nins, 'di ba namimigay tayo ng wheelchair at charity timba. Pero ngayon lang po mga kapamilya at mga kaserbisyo, tayo ay humihingi ng kumbaga announcement. Nag-a-announce lang po kami na for this Friday po na-postpone po ang ating pamimigay ng wheelchair at charity timba dahil nga po sa epekto ng habagat at pagbaha. So next week po, i-resume po natin ang pamamahagi ng wheelchair at charity timba ng programang nagseserbisyo ni Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay lang po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay at abangan po next Friday ang mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong that is every Friday. O ingat pa rin po hindi po ibig sabihin porket maaraw na, okay na po kasi marami pa rin po tayong mga kababayan na nagre-recover pa po. Sa balita rin, marami pa rin po tayong mga news na nakikita na baha pa rin po sa ilang lugar. At kumbaga I would assume na marami pa rin po mga pamilya ang mga nasa evacuation center. So tayo po patuloy pong bumangon at bumangon muli. Kasi syempre, ito talagang natural calamities, hindi talaga natin may iwasan. At sana nga po, wala na pong malakas na pag-ulan at wala na rin pagbaha. Ayan, ang oras po ngayong umaga, 11:17 in the morning.
Nagbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Kasama po natin ang ating Dr. Serbisyo, walang iba kundi ang ating interventional cardiologist, Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga po sa inyo, Doc Jeff. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Okay, Morning, Doc. Nako, maraming salamat. At wow, nasan si Doc? Parang ang groovy nung yung background or ano lang yan? Naka-zoom kasi si Doc. Alam ko kung nasan si Doc. Oo. Nasan ako? Alam ko Asan yan, si nasa Doc? nasa probinsya si Doc. Ay, Oo, yung nasa ang probinsya ganda ako. ng mga painting, Doc, ha? Tsaka nung hagdanan. Kung nasan ng probinsya mo, Doc. Sa iyo Sa Lubo, Batangas ako ngayon. Nasa Batangas. Yes, isa nasa pang rest Yes. house. isang alam ko yan, Doc, dream. ha? Nasa rest house. Alam mo yung rest. Kwento ni Doc yan sa ating kwentuhan. Baka ano, Di ba? Kasama yan sa kinikwento ko parati. Pwede Dito ako, ba naming... dito ako nagdi-detox eh. Nagre-relax. Oo. Pwede ba namin i-rent yan, Doc? O private lang Sa ba akin yan? lang to eh. Oo. Hindi, baka pwedeng bisita tayo. Pwede, Libre pwede. pala. Mas maganda. Merong masarap ang lomi at masarap Wow. ang Batangas bulalo namin. Of Yan. course, Lomi Oo. and Bulalo the best sa Thank you, Doc. Batangas. Magpa-thank you muna tayo kay Doc kasi kahit Inimbitahan ko kayo. alam ko, Doc, kahit alam ko nasa medyo bakasyon ka konti, nag-unwind ka. Kasi long weekend, partner Patuloy pa rin holiday. ang serbisyo na sa bayan. Oo. Yan. Thank you, Doc. Kaya maraming salamat, Thank you Doc. rin. Oo. Kaya tanungin na natin si Doc kasi nga yung topic ng high blood and heart attack, isa pa rin yan talaga sa mga concerns nating mga Pilipino. Ngayon, Doc, kailan ba nangyayari yung high blood? Paano mo masasabi na ako ay may high blood na or baka hindi ko alam, di ba? Meron na pala akong ganitong kondisyon. Well, madali lang naman malaman kung high blood ka eh. Ang importante is ipapacheck mo yung blood pressure mo either sa nurse, sa medtech, o sa doktor para malaman mo kung ano yung blood pressure mo. Pagka yung blood pressure mo laging mas mataas sa 120/80, may chance na baka high blood ka na. 120 over ano, Doc? 120/80. 120 over 80. I will raise my hand. Oh, yes, ikaw. Tama po ba, Doc? Yun pa rin po ba ang standard? Kasi meron mga ibang studies ngayon po ba na nilower na daw po ba nila ang standard? Dapat ang talagang nasa guidelines namin lower than 120/80. So anything above will be suspicious na for hypertension. Of course, marami po tayong dapat i-discuss kung ano ba yung nakakataas ng blood pressure. Isa lang po ang high blood doon, pero may ibang sitwasyon kasi talaga na nakakataas ng ating alta pressure. Nagkakaroon tayo ng alta pressure. Opo, yun nga po. So, naalala ko dati, Doc, nung nagpa-blood pressure, ano ba ako, monitor ba yon? And then sobrang yung by taas. 24-hour? Ay, hindi yung Nagawa halter. ko na yun, Doc. Hindi yung halter monitor. Nagawa ko ka? na yun. Oo, Migs? oo. Ba't ka na ganun? May monitor lang sa akin. Ako rin, nagganon ako. 24 Oo. hours siya nakakabit. Yeah, Tapos every once in a while, sumisikip kasi kinukuha na ka ng blood pressure. Mas Diba, mas magiging accurate kasi yun dahil yung ibang pasyente takot sa doktor pagka pupunta sila sa clinic, pupunta sa hospital o kaya sa
kahit kanino, pagka nag-check sila ng BP, tumataas na lang bigla yung blood pressure nila. So pagka ganung meron kang 24-hour BP monitoring, ang maganda doon, hindi mo alam, random yung pag-check ng blood pressure. So hindi mo ini-expect na mag-check siya ng blood pressure. So hindi ka magugulat masyado. Hindi tataas masyado. Na-eliminate yung tinatawag naming white coat syndrome. Po, or yung kunyari minsan kinabahan ka lang kaya biglang ang taas ng blood pressure mo pero in reality ay hindi naman pala. Actually, maraming ganun eh. Yun nga yung isa sa mga problema ko sa paggagamot sa mga pasyente. Kasi kalimitan, meron silang sariling pang-BP sa bahay. So, usually, magche-check yung mga pasyente pagka kinakabahan sila, pagka may nararamdaman sila, let's say, masakit ang ulo. So, inaakala nila na yun yung mga simptomas ng high blood. So pag-check nila, talaga namang mataas. Pero pagka kami sa mga clinic, talagang meron kaming mga paraan na ginagawa para una-una ma-distract yung patient o kaya mapakalma yung patient bago namin i-check yung blood pressure. Yun. So, yun nga, no? There are different ways to take your high blood pressure or blood pressure. Ang gold standard ba, Doc, ay yung ganon, yung may isusuot ka na device? Yung, how do you say it? Is Siyempre, it halter? yun yung pinaka-accessible sa lahat eh. Oo. Yung pagsusuot ng cuff, may yung either yung actually band na yung mercurial. Ngayon ang ginagamit namin yung mga BP cuff na lang ngayon na nagagamit sa bahay. Pero usually manual, hindi rin maganda minsan yung mga digital monitors eh. Yun nga po yung mga debaterya. Kaya Bakit? minsan, paano kung mahina pala yung baterya mo? Hindi, actually, hindi ko, doon or yung dapat, problema, feeling ko Nina. dapat isaksak ko or something yung device. Hindi doon yung problema nung ng mga digital monitor. 'Di ba madali lang siya bilhin sa mga drugstore. Opo. Kahit saan makakabili ka ng digital monitor. Ang problema doon yung skill ng pagkakabit ng device, nung pagkabit ng monitor. Kasi kung titingnan mo, kung makakabili ka ng mga ganung machine, may instruction naman talaga kung paano mo gamitin siya. Unfortunately, naka-drawing siya and sinusunod mo lang kung ano yung nasa drawing. Pagka yung mga doktor, nurse, medtech, yung mga health professionals ang kumukuha, kinakapaan namin kung saan yung eksaktong pinakamalakas na pulso bago namin i-check yung blood pressure. Yung sa device, susundin nyo lang yung nasa drawing. Unfortunately, pagka sinunod mo yun, Opo. Okay. Oh. Naputol si Doc kasi naka-Zoom, may napindot. So, balikan po natin si Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating cardiologist. Pero yun nga, syempre, yung iba old school gusto pa rin nila yung pag pumunta ka doon Actually, sa totoo yan. nurse or sa, Totoo di ba, yan. may anong tawag doon? May Yung bilog. traditional, Yung traditional, oo. oo. Mas gusto ko pa rin na merong ibang kumukuha kasi nga ayon nga sa payo ng mga doktor, mas preferred nila yun over yung digital. Oo. Pati yung wrist, natanong din natin Ay, yung yung dati. wrist daw, hindi yung daw wrist, okay nga, hindi yun. nga daw siya ganun. Oo. Ka-accurate to, i-confirm natin. O, tanong natin ulit. Oo. Well, Pero Doc, kasi gusto ko yung traditional kasi normal ng blood pressure ko doon. see, tingnan mo na. So, di ibig sabihin, Minsan mas mababa pa. So parang O, di, okay. okay. Ito yung mas preferred Di, ayun ba? Well, Oo. Doc Jeff, naalala ko if I'm not mistaken, okay, he's back. Doc Jeffrey, hello. hi. Ayan. No worries. Yung pong digital device, for example, dapat ba may plus-minus yan? Kasi sabi nga nung ibang tao, mas mababa yung blood pressure nila pagka yung traditional kumpara doon sa digital device. Yes, may plus minus 10 yan pagka digital. In the same way, ganun din kami pagka first time ng patient. Like pag nakita namin anxious yung patient, first time niya sa clinic, nagpa-plus minus din kami sa blood pressure. Kasi ina-account talaga namin yung variability ng pagiging nervyoso ng pasyente. Oh, and then pag ganyan, Doc, sabi nila take it again after a few minutes para or 3 times yung ganon. Ano po ang Actually, advice niyo? hindi siya magiging accurate pagka ganun eh. Actually, talagang kailangan pakalmahin yung pasyente.
Po. Hindi, kunyari kalmado na siya and talagang regular nag-check siya ng blood pressure. Let's say, sinasabi you take it parang may interval na kunin mo ngayon, tas after 10 minutes or after 15 minutes. Tama po ba? Well, ang best time talaga to gauge kung alin yung actual blood pressure mo is yung early morning na blood pressure. Pag gising mo, check mo yung blood pressure mo. If gusto mong i-monitor, let's say gusto mo laman yung trend, hindi naman maganda masyado kung mag-check ka every 15 minutes. Siguro twice a day o 3 times a day siguro pinakamadalas na yun. Lalo na para sa mga pasyenteng may iba't ibang gamot na ininom. Pero para sa akin, once a day lang sa early morning ko ina-advise yung patient kumuha ng blood pressure. Opo. Doc Molino, munting paalala, hindi naman ito bagong usapin eh. Pagdating po sa kinakain, sa lifestyle, kung paano po ito nakaka-contribute sa pagtaas po ng blood pressure, especially ngayon na maulan. 'Di ba? Pag maulan, nakakagutom, masarap kumain. Sinabi nyo na yung bulalo, tsaka alomi na may chicharon na marami sa... yung mga masasarap na pagkain. Yung lomi may chicharon na crispy sa taas eh. Oo nga, Doc eh. Paano Diba, po yun, Doc? Doc? Well, now, number one factor talaga na sa hypertension is yung age at yung family history mo, yung genetics. Susunod doon yung habits natin, yung ating lifestyle. Maraming dahilan kaya ka mag-high blood. Maring puro maalat yung kinakain mong pagkain, matataba. Maring naninigarilyo kayo at mahilig kayong uminom ng alcohol. So, maraming factor na nakaka-contribute sa high blood. Isa lang yung eating habit natin. Of course, malaking factor din yan dahil nga kung maalat lagi ang kinakain mo, mangyayari niyan, magkakaroon ka talaga ng high blood. Opo. And then, ano naman po uli yung masasabi ninyo doon sa mga nakakaramdam ng headache, sakit sa ulo, or masakit ang batok, na feeling nila dahil daw doon ay mataas yung blood pressure nila. Pero you also call hypertension na bilang isang silent killer. So, Wala namang nararamdaman. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman. Tapos kapag magpa-BP, 180 na pala. Yes. Opo. So, Doc, ano ba yung masakit ang batok, masakit ang ulo, nahihilo? Sintomas ba talaga yon? Valid yung concern mo kasi kadalasan, yung mga high blood talaga, yung totoong high blood, wala talaga silang nararamdaman. Yung mga ibang pasyente nakakaramdam ng sakit ng ulo, nahihilo, tapos biglang nag-check ng blood pressure. Meron kami kasing tinatawag na parang reactive hypertension eh. So, maaari baka yung pagtaas ng blood pressure ng mga pasyenteng to ay related dun sa sakit ng ulo o kaya hilo. Kumbaga nagre-react sila, tumataas yung blood pressure nila dahil may nararamdaman sila. Kadalasan hindi siya kabaligtaran na nagkaka-high blood ka, kaya sasakit yung ulo mo o kaya mahihilo ka. Yun It's yung the common other mistake way. natin. Baliktad. Oo, so okay. Kaya naalala ko dati yung kunyari may migraine ako, yung ang sakit-sakit ng ulo mo. Tapos biglang pagtingin mo, mataas yung blood pressure. So, ibig sabihin, Doc, yung migraine, yung nag-cause ng ng high blood. Tama yun. Kasi marami dun sa mga kababayan natin, pagka nakaramdam ng simptomas na ganun, mag-check bigla ng blood pressure, ang magtatanong sa kapitbahay, and sasabihin ng kapitbahay, maglagay ka ng gantong gamot sa ilalim ng dila dahil mataas ang blood pressure. Only to find out, hindi naman pala talaga sila high blood, and yung gamot na nainom nila, yun din ang nagkakos ng side effect kasi una, sakit ng ulo. Sumunod, ang naramdaman nila dahil uminom sila ng gamot na hindi nila kailangan, hilo naman kasi sobrang laki naman kasi nung binaba ng blood pressure dahil hindi naman pala talaga sila high blood. So, iniisip lalo na, naku, lumalala na yung sakit ko kasi kanina masakit ulo ko, ngayon nahihilo naman ako. Pero hindi na na-realize na baka yun yung problema, baka lalong lumalala yung problema dun sa naiinom nilang gamot. Opo, Doc, tsaka pwede po bang pa-clarify na baka kasi nalilito tayo eh. Yung high blood pressure, hindi siya sakit. Kumbaga, high blood pressure, pwede siyang maging cause ng mga underlying kung meron mang tayo. Tama po ba, Doc? Hindi. Yung high blood pressure ay sakit talaga. Hypertension, Okay. sakit talaga. Okay. Sa medical term at sa Tagalog, isa lang kasi talaga
tawag natin sa mataas na blood pressure eh. Hypertension lang eh. Alta Ano, pressure, alta high blood presyon. din. Opo. Oo. Pero manifestation na sakit na hypertension is mataas talaga na blood pressure. Okay. Ang problema, yung high blood, isa yan sa mga sakit na nagdudulot ng stroke at heart attack, kidney failure, pagsira ng mga ugat. So, nagdudulot siya ng iba't ibang klaseng mga sakit pagka hindi mo na control. So, importante talaga na magkonsulta ka sa doktor para makontrol mo yung mga sakit na yan. Opo, kumbaga parang entry point siya na sakit that may lead sa mga iba't ibang klaseng komplikasyon. Tama. Kasi ulitin ko, maraming iba't ibang cause ang high blood at ang high blood, ganun din ang heart disease at stroke. Isa lang ang high blood dun sa nagdudulot ng heart attack at stroke. Eto, Doc, may magandang tanong dito. Pati yung mga iba kong kakilala dyan na ginagawa to eh. Opo, tama. Effective Opo. ba yung pagnguya daw ng bawang kontra high blood? Lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi naman effective yun. Maaaring pang patay ng aswang, effective ang bawang. Doc, Pero sa high blood, hindi nakaka-control ng high blood ang pagkain ng garlic. Masarap siya sa adobo, kung gusto mo mag-adobo. Pero ang bawang hindi gamot para sa high blood. Okay, so saan nanggaling yun, Doc? Kasi medyo napapakain ako ng bawang ngayon dahil, bukod sa masarap ang bawang, di ba, nasa parang underlying subconsciously, sinasabi sa akin ng mga mas matatanda, okay yan Dapat para yung sa hilaw heart daw, mo. yung hilaw na bawang. Ay, hilaw? Oo, hilaw. As Di ba in, pwede puro. Roasted. Wala Hindi, naman parang masama ganun, di ba, talaga Doc? sa pagkain nun. Pero hindi talaga siya gamot para sa high blood. So wala yung effect. Kawawa naman yung mga nagtiis na kumain ng fresh na bawang. Nasubukan ko rin yun. Bawang. Pero isahog sa adobo nga, masarap Oh, naman. diba? Pero yun nga, para sa Wala. high blood, hindi talaga siya gamot. Totoo, Doc, talaga. Kahit noong unang panahon. Okay, So sige. myth pala siya, Doc. Oo. It's a myth. Okay. Maraming meat. Sa Pilipinas, maraming meat. Kaya minsan napapahamak tayo sa mga maling akala. Ayun, okay. So talagang, ayan na ha, binuwag na niya ang fake news. Oo, fake news yung pangunguya ng bawang. Uy, Isa pang fake news Apa, kasi ano pa? ito very common. Yung pineapple juice. Pwede ba Yes. tigil-tigilan nyo na yung pineapple juice sa high blood? Bakit daw po, Hindi Doc? talaga Ano ba gamot ginagawa sa high blood. pineapple Oy, juice? tanong si Jack Batallones, yan ang issue niya. Napainom siya noon dahil nakalagay doon, may heart pa nga yung packaging eh. Di ba? May heart Tama good yun. for Hindi your... gamot So, sa ang high common blood yung practice, pineapple juice. Doc, ang common mispractice is Iniinom. yung pag-inom ng pineapple juice pang baba ng blood pressure? Tama. Yun yung isa pang maling akala ng mga pasyente na pagka mayroon silang high blood, nakakatulong ang pineapple juice. So, baka naman tumaas ang sugar mo niyan. Diabetes Oo. naman ang iyong dyan. Talaga sugar mo dun. Oo. Ayun. So, walang Bakit nila sinasabi din? Dapat magalit tayo. Bakit ganun sa packaging may kesyo, may puso pa? Para sa Libre lang naman mag-drawing ng puso sa packaging. Hindi naman kailangan mo ng permit para mag-drawing ng puso. Pero again, nami-misinterpret ata ng mga kababayan natin na porke may drawing ng puso doon, gamot na siya kagad sa high blood. Ayun. So, ayan po ha, yung pineapple juice, parang awa nyo na po, lalo kung mataas ang sugar nyo, di mas lalala. Okay. Well, Doc, sayang wala na tayong oras. Ang sayang kausap ni Doc. Wala na ba tayong ibang myth na bubuwagin? Oo nga po, Doc. Ba? Opo. Doc, meron ka pang gustong itama? I-address. Opo. Oo. Well, yung isa pang nakikita kong laging mali ng mga pasyente is yung honey at yung pagkain ng honey, yung ginagawa nilang gamot para sa lahat para sa kahit anong sakit Ang mahal, may manuka honey na mahal Mahal siya pero again, iniisip nila pag honey, hindi siya sugar. Ang honey ay asukal din. So tataas din ang sugar nyo pagka nag-honey. So yung iba, ayaw minom ng gamot sa cholesterol. Iniisip nila gamot sa cholesterol ang honey. Pagbalik sa akin, mas mataas pa kaysa dati yung cholesterol nila dahil nga akala nila healthy yung mga ganun. Yung pala, ang honey ay asukal din. Yun na nga. Pero at least mas natural siyang asukal kesa dun sa white or brown.
Ang white or brown sugar ay natural din kasi galing din siya sa Sa halaman. sugar di ba? cane. Oo. Oo. So, Pero mas hindi- na-process, hindi- hindi ba, Doc? Process din, O yung nag-crystallize yan. cocoa sugar, meron pa tayong coconut sugar. 'Di ba? I mean, hindi well, naman basta lahat ng may- sugar is the basta- same. Basta may asukal, basta may sugar, matamis yun. Meron yung nakakataas din yun ng sugar at nagiging cholesterol din siya. Ayun, nagiging cholesterol rin, yung mataas na sugar. So, hinay-hinay lang. Hindi naman bawal, like yung kape mo, kung gusto mong lagyan ng sugar. Black lang tayo, black. Oo, si Migs hindi ho si Migs ang gayahin natin, hindi nagsusugar. Kaya tingnan niyo siya. Katawan ni Migs healthy. Yun Nako, na nga eh. Di minsan may nakakalusot, tao lang, di ba? Oo Pero nga, ang daya eh. controlled lang, Anong controlled. Control lang. disciplined eh. Wala man nakaka-perfect talaga din. Oo, minsan nakita ko, 5 o'clock nagpo-post, tumatakbo. Sabi ko, ha? Totoo ba to? Ano ba tong taon to? Minsan mas maaga pa. Antok na antok ako. 5 o'clock or 4 o'clock. Anyway, pero may result naman. Hindi, partner. ang tanong ko lang panghuli, no, Doc. Again, movement. Gano'n po ka-importante yan sa overall health natin? Sa lahat, kailangan natin mag-exercise din eh. Actually, hindi mo naman kailangan talaga mag-enroll ng gym. Hindi mo kailangan bumili ng gamit. Ang ini-encourage namin bilang cardiologist, walking lang, 30 to 40 minutes a day. Pinakamababang investment siguro para sa exercise is isang bumili ka ng komportableng sapatos para makapaglakad ka. Para maiwasan mo yung injury, bili ka ng running shoes para makapaglakad ka ng malayo. Yun lang naman. Kung ayaw mo sa mainit, dahil mainit na ngayon, nung isa araw, bumabaha. Ngayon, mainit. Pwede naman po kayo maglakad sa loob ng mga mall. Huwag lang kayo bibili ng mga bawal na pagkain, pero pwede mo kayo mag-ikot-ikot sa loob ng mall para mag-exercise. Oo, may nakikita akong ganyan. Nasa mall sila na nagja-jogging. Mga iba, why not, di May ba? mga pausong mga event eh. Oo, Sa di ba? ibang bansa ganun din. Sa loob ng Oo, mall, sa loob, no? Nakita ko oo. din minsan yung mga seniors, or walking lang, di ba? Naglalakad sila doon. Tama, wag ka na mapashopping. Wala kasi tayong park masyado. eh. Kulang ang park dito Opo. sa Metro Manila. Oo, di Opo. gamitin kulang ang natin. lakaran. Opo. Gamitin opo. natin ang mall, ang lalaki ng mall, di ba? Sadly. Yun ang available sa atin eh, yung Oo. mall. Piling-pili. Air condition, well lighted. So, Yes. hindi ka makakaapak ng kung ano-ano, hindi ka hahabulin ng aso. So, yun Minsan yung pinaka-safe meron, na lakaran sa atin. Experience ko Hindi, yan. sa loob ng mall, may mga Na-expe- humahabol na aso minsan. Na-experience ko yan, Na-experience Doc. mo? Isang beses, nasa ikaw, Negros oo. ako. Ay, Tumakbo ako sa oo. Negros. Naalala ko yan. Tapos nagkatingi na kami nung aso. Talaga nagkatapata kami para magdoduelo kami. Buti lang dumating yung may-ari. Alam mo, wag mo raw titingnan sa mata ang wag na. aso. Kasi para sa kanila, ano yan eh. Parang threat. Yes, oo. So, never look them in the eye. Tumingin ka sa... Naghihilo nga lang ako sa aso eh. O, wag ka mag-hello. Hindi ba? Oo, Hindi ba? Wag mo Hindi ba? tingnan. Wag mong Lalo na tingnan. kung hindi mo kilala. Ayun na nga. Yan, sa kaka-interview natin ng mga... Oo. Ingat sa Correct aso nga. dyan, Doc Yes, Doc. Uy, enjoy kayo dyan sa Batangas. Ikain nyo na lang kami ng lomi at bulalo. Sarap naman Pero ito. ako gulay at isda, kinakain ko. Oo nga pala. Oo nga pala, Dr. si Doc. Si Doc para magka-camping. Alam ko yung nga eh. datingan ni Doc eh. Ay, gusto Para ko rin nung... mag-overland si Doc Ang ganda rin nung sasakyan ni Doc, oh. Kita ko, Doc. Kita ko. Oo, member ka ba? O, yan. Anyway, maraming salamat, Doc Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist, sa lahat ng inyong mga paalala. Thank you, Doc. Okay, mamaya naman pag-uusapan po natin ang inyong mga dream travel destination. Hindi naman kailangan mahal, di ba? Mamaya hingi tayo ng tips sa isang kilalang traveler. O, di ba? Nakilala bilang CEO in pajamas. Magbabalik po kami. Ang oras natin, 11:45 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.
taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Okay, ngayon makakasama natin ang CEO ng Star Legends Adventures, Travel and Tours at kilala bilang CEO in Pajama. Walang iba kundi si IZ Molina. Magandang umaga sa iyo, IZ. Magandang umaga, Ma'am Nia, at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa ating DZMM today. Okay. At and Sir nanonood, napapanood rin tayo sa Channel 31 at saka sa DZMM Yes. cable. Alright, so, morning. Miss IZ, hindi kayo nakapajama. Today, hindi. Nag-effort ako para sa inyo, Sir Mix and Ma'am Nia. I was planning to with my stiletto. That would be cute. Nakapajama tas naka-high heels? Yes. Bakit nga ba CEO in pajama? Oh, well, because majority of the time, I'm with my kid looking after her full time while managing my businesses from home and online, and majority of the time while in pajama po talaga. Ganun talaga, no? Kaya literal na nakapajama. So alam mo yon, dream, o yan o, tingnan mo naman. Ang sarap naman ng buhay. Sana all. Oh, sana 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 all. tayo nakapajama rin Oo, dito habang oo, nagwo-work. oo. Pero kailangan dyan maganda pajama mo. Kahit ano pwede, kasi wala namang nakakakita. So, ang galing naman, at least meron ka pa ring time with your kid. Or Yes. kids ba? How old? Kid, Bata pa ba? she's only 9 years old. Oh, Eva. bata pa. Hello, Eva. Okay. Oo. So, bakit nag-umpisa tong CEO in Pajama? Mahilig ka bang mag-travel in the first place? Yes. Okay. Who doesn't, diba? Lahat tayo love mag-travel. And personally, naging CEO in Pajama brand po siya dahil sa pangarap ko as a nanay na magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking anak. But talagang ang major goal ko is hindi lang yung kumita ng pera, kundi masubaybayan ang paglaki ng aking anak. Kasi lumaki ako na may OFW mom. So, it was my greatest pain. And I promised myself na kapag maging nanay ako, may choice ako na hindi ko kailangan iwan ng aking anak. So, for me, it was really more than just earning money. It was building the life that I dreamed of while looking after my child, which the majority told me na baliw ka talaga. Like, that's so impossible because, di ba, sa ating mga nanay, Ma'am Nina, I don't know if you can relate, di ba? Of course. We're always being told na antayin mo munang lumaki ang anak mo bago ka maging ambisyosa. But for me, I didn't have a choice. I was alone in Australia as a full-time single mom when I started. And I didn't have a choice but really to make it work. To be there for my child kasi wala akong mapag-iiwanan, but at the same time, to provide for us. Ang hirap nun. Kaya ang mga nanay, saludo po kami sa inyo. Lalo na yung mga working mom. Yes. And dream talaga namin yun na kung pwedeng nag-work ka, tas nandun ka pa rin kasama ng mga anak mo. Not everyone has that luxury, sabi nyo. Lalo na pag OFW, Yes wala po. naman silang choice eh. Iniiwan nila yung mga anak nila para makapag-provide. I'm sure kung meron silang choice, di ba? Hindi Exactly. kanya iiwanan yung anak. Exactly. Yung ibang usapan to, yung usapang nanay, naiiyak ako pag naalala ko na minsan wala ako dun sa mga milestones, di ba, ng mga anak mo. But anyway, in your case, let's just talk, be more positive. Yes. Oo. And that's why I'm here, Ma'am That's why Nia. you're here. Because Oo. we would like to share with the rest of our kababayans, may choice po tayo. Lalong-lalo na sa era natin ngayon. Oo, tama. Marami tayong Inspirasyon access. yan. Inspirasyon. Yes po. If I made it happen, Oo. so the rest. Okay, so pagdating sa negosyo, pagdating dito sa travel, paano mo naman ito inumpisahan at paano siya lumaki? So, sinimulan ko po talaga siya nung single pa ako. That was back in 2012 when I was still a full-time employee in one of the hotels in Cebu. I started a travel and tour business. I started from scratch. Taga Cebu ka ba? No po, I'm from Tacloban. Tanawan Leyte. Hello sa mga Tanawan taga-Tanawan. Leyte. Okay. Yes po. So, from that po, I started to grow it. It was my very first breakthrough because while I was still an employee in travel and tour, sa lahat ng mga racket ko, dito lang talaga yung one year salary ko naging
1 month income ko. Yung 1 month Wow. income ko, naging 1 day income ko. So of course, 6 months after, sabi ko, it's time to be my own boss. So that was my first breakthrough. But to cut the long story short, marami pang nangyari sa buhay-buhay ni Coach IZ. And napadpad ako sa Australia because of Yolanda Typhoon. I was just supposed to go there for a holiday. But dahil sa Yolanda, yung town ko ay isa sa mga Nabagyo at nabagyo. lumubog, Opo. ganyan. So, Okay. hindi na ako nakabalik dito. And Australia actually granted me a bridging visa wherein I was allowed to work. So, I stayed there until nakapag-asawa ako. And then, life did not work for my relationship. And therefore, I became a full-time single mom. So, while I was in Australia and doing full-time job, I was still running my travel business because the good thing about travel is wala kang inventory na isipin. Walang handling process and delivery process, especially na nag-evolve na ang travel industry. Using your gadget and internet, you can transact. So I kept my regular clientele, pero hindi ko na siya in-scale at the time because I was like, nandito na ako sa Australia, so babalik na lang ulit ako sa pagiging empleyado kasi dollars naman. But honestly, from that experience, I realized wala pa rin talagang freedom. Kapag nagtratrabaho ka lang, there's a ceiling. So when I became a mom, mas naging priority ko ang anak ko. So therefore, I looked back, like sabi ko, wala akong choice. I really have to find a way. All my traditional businesses that I was doing, I needed to do something to scale it and to really, not go back to my full-time job kasi wala nga akong choice. Especially naghiwalay kami ng asawa ko and I wanted to be there for my child. So I learned how to leverage technology. In-apply ko siya sa travel and tours ko po. And Okay. that is when another breakthrough came in na, wow, hindi ko na kailangan maglako, lumabas para lang makabenta. Using technology, automation, chatbots, social media, I was able to sell globally. And that is how everything started. And nakuha ko na. Kumita kahit kasamang aking anak, kahit Ang nagpapadede. galing. So, naging blueprint ko siya. And then I realized from the company where I learned all this technology, Okay. how to leverage it to grow and scale my So- business. So ngayon, nag-offer ka ng mga travel and tour packages. Yes, I am. But Oo. Star Legends Adventures is more than just a travel company. It's actually an all-in-one travel business solution. So I'm sharing my blueprint to many of our kababayans from different parts of the globe so that them too can be part of the So Pag paano ecosystem. siya? sinabing travel How does that solution, work? ano po yun? Oo. We provide people the opportunity to learn how to do travel business. We provide them ready-made products and services so that they can travel and earn. And also, we provide them the community to collaborate with the like-minded people, mentorship so that we can guide them to really get the result that they desire para maibsan na yung mga parents na iniiwan So you ng mean kanilang pwedeng pamilya. itong ino-offer ng inyong travel and tour company is like pwedeng kami ni Migs, for example, gusto Yes. namin Can start. magbenta ng travel Yes tour or po. package, pwede naming Pwede kayong paano yun? makipag-partner through Makipag-partner. affiliate marketing or franchising opportunity. So you can it's an opportunity sa mga tao na baka nag-iisip mahilig sa ganito na pwedeng ito yung trabaho nila. Yes, Oo. it's actually not a job. It's a business wherein you can turn your passion for travel into profits. Kasi 'di ba, lahat gusto mag-travel, pero nag-flex tayo, wala tayong kita kapag may nagko-comment, "Wow, Sir Migs, ang ganda naman diyan." Kapag wala kang business na travel, wala kang na-offer, thank you lang. But what if hindi ka lang nag-influence but rather you've converted it into an income? So that's how easy galing. and Yung kunyari nag-vlog tayo, tapos Yes. 'di ba, yung vlog mo, you can encourage Mapagkakit- others na oo. pumunta rin doon. Tapos Yes. ikaw yung kikita. Yes po, yes. So from Ah. this industry that I have been part of, I realized how abundant the travel industry is. And reason why I wasn't scared to teach people of what I've learned and what helped me. Napaka-abundant ng tourism. Especially dito sa Pilipinas, we see a gap wherein we've even, in fact, expanded our all-in-one travel business solution concept, wherein nagkaroon tayo na ngayon ng mobile app, meron na tayong platform, full ecosystem, na kung saan we are also inviting existing
tourism stakeholders to collaborate para maibenta natin si Pilipinas sa buong Ayun na mundo. nga. And, okay, bago tayo magpaalam, sayang, ano ba ang magandang puntahan sa Pilipinas na hindi masyadong napupuntahan? At the moment, we've discovered Camotes Island. So we have a very affordable package. As low as 12,000 pesos, you can stay there 4 days, 3 nights. All land arrangement is already included. So Ayun. meron ng hotel, meron ng transfers, meron na ding food and tours. Pupunta ka na nandun. Talaga? Yes, yes. So, And we also, fly ka, Oo. syempre, to of Cebu. course, to Oo, Cebu. of So you have to take care of that one. Maraming But we flights. also have Davao. We Okay. also have still the Palawan. Okay, ano Yes. saan sa ang mahal sa Palawan, yung El Nido? Yes, El Nido is expensive, but there are hidden paradise in Palawan, not specifically El Nido. Like We have what? San Vicente. Ayaw, yun. I see, San I mentioned Vicente. The rising San Vicente. San Vicente. And in fact, Ma'am Nia, if I can just share with everyone, we're also supporting the tourism industry, building more infrastructure. We're building Sunset Dreams Luxury Boutique Resort coming Wow. soon Saan and open to? for partnership. This is in San Vicente, Palawan, because that's the next Boracay. Yes, o Timo. Ayun ba? Yan ba yung San Vicente na, Oo. naku, pag sinabing next Boracay, pumunta ka na ngayon Oo nga bago eh. pa siya maging Yes. next Para Boracay. ma-experience mo na yung, yung Oo, Boracay eh. dati. Yung Boracay Napuntahan ko yun nung noon. hindi pa Boracay ngayon. Diba? Ayun, Oo, alright. naku. Thank you. Ang dami namin natutunan sa'yo, IZ. Naku, maraming salamat. More power to you. How do they contact you? Para kung gusto rin nila makipag-partner, collaborate, maging katulad mo. Saan? For May all website? the viewers today, I'd like to invite you to follow me at Aiza Molina, the CEO in Pajama, or Star Legends Adventures Travel and Tours. And actually, our mobile app is also available for everyone to register for free if you're looking at starting a business in the travel industry, or if you're willing to scale your existing business, go ahead and log in, register for free at starlegends.com.ph. Wow, Alright. ayan. Congratulations sa IZ. Ang IZ niya is AIZY. Yes, Molina. CEO in Pajama. Thank you and more power. Thank you very much, Sir Migs and Ma'am Nina. Thank you. Alright, so nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsiservisyo. Aba, bukas po, Saturday 4 p.m. Tara game sa DZMM. Abangan po ninyo walang iba ang ating Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Dito po yan sa studio. Muli. So, susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseservisyo. Si Heidelin pala ang guest mo. Pero si EJ Obiena. Kala ko si EJ Obiena Si sa EJ next. Obiena din. Si EJ Also, Obiena din. Nakausap natin pero taped interview siya. Oo, kasi nasa ibang bansa eh. Nasa ibang bansa. Oo. Heidelin and EJ bukas yan. Kumusta na kaya si Heidelin ngayon? Yan. Oo. Oo, Nagkaroon na siya kumustahin ng turn, natin bukas. nagkaroon lang siya ng event last week. Dapat siya yung tina-target namin last week kaso meron siyang event. Pero ngayon, Nandito siya bukas. Yes. Oo. Okay, good luck partner. Thank you, Tara partner. Game, si partner Migs. Ayan, yan ang kanyang bagong show dito sa DZMM. At syempre po mamaya abangan kami sa Arangkada Balita. 5:30 po dito po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Happy weekend! Bye. Bye.